heading out on your adventures? Well, noon, hindi ko talaga iniisip yun. Wala akong masyadong self-care noon. Until na-meet ko yung asawa ko, na siya talaga yung nagturo sa akin na alagaan ko yung balat ko at siya yung nagpakilala sa akin ng mga sunscreen. And napaka-importante sa lifestyle namin kasi syempre kami pareho mahilig kami magmotor, mahilig kami sa mga outdoor adventures. At syempre kapag nagtitaping, grabe rin yung mga ilaw na nakatutok sa amin. So talagang napaka-essential ng pag-a-apply ng sunscreen sa mga balat namin bago gawin yung mga activities o mga trabaho man. In fairness, di ba? Iba rin talaga yung nagiging influence ng mga taong mahal natin. Kumbaga kung ano yung ginagawa nila, gagawin din natin. At ito ay para sa ilalong ikakabongga ng ating mga skins. Mami Ray, may tanong ako para sa iyo, syempre. Bukod po sa nasabi nyo na napakabait, grabe po yung effort ni Sir Dennis Trillo sa pagpunta nung nagpa-black screening po for Green Bones noong December. Bakit po Mr. Dennis Trillo ang inyo pong napili as Bell-Bell's newest endorser po? What made him the perfect fit for the brand? Number one kasi, pag sinasabi mong endorser, laging babae, di ba? Laging sexy, laging maputi, di ba? Kailangan din natin na pagamitin talaga yung mga lalaki. Kasi may mga dati na akong nililigawan na actors na maging ambassador. Literal, nag-survey ako. Yung mga lalaki, kung anong sabot sa mukha, yun na rin sabot sa katawan hanggang pinakamababa. Tama? So parang lugi naman ako sa kanila. Kaya gusto kong i-push yung mga lalaki na gumamit gaya ni Dennis, ang daming series, ang daming pelikula. Nakakalimutan natin na ang the best anti-aging secret ay sunscreen. Tapos sila nagmumotor silang mag-asawa. Hindi natin alam na okay lang maarawan. Of course, okay lang kasi may vitamins yan, di ba? Pero hindi natin alam na susunog yung skin natin, nagkaka-lines tayo. Kaya gusto natin i-share na dapat ang babae at ang lalaki ay dapat gumagamit ng sunscreen kasi anti-aging. Kasi parehas na kaming nasa 40 plus din ni Dennis. Kailangan forever na bagets kami pag nandito sa Beauty Derm and Bell-Bell's family. Yan. Emphasize natin na ang pinaka-importanting skincare product ay always and forever sunscreen. Yes! O, diba? Talaga namang madalas natin naririnig yan na hindi lang basta tumatapat tayo, okay. Yung wife ni Dennis is an ambassador ng Beauty Derm. Pero bukod po doon na po yung considerations ninyo for getting Dennis. Kasama rin po ba yung pagiging best actor niya at saka yung success niya sa TikTok na sobrang funny niya. Ayan. Try natin, ma'am. Mahiyain to. Yun ang na-discover ko sa kanya. Ano po kasi syempre, gusto ko talaga na makuha, dream ko talaga yun ever since makuha lahat ng mga A-listers sa industriya. At mga 2017 nga, nililigawan ko na si Jenny Lynn kaso nagpakasyon siya ng konti kasi nga gusto yung mag-conceive at that time. So talagang meant to be talaga kami kasi ang tagal ko siyang hinintay and she's been using my spray, yung home spray. Kasi net ko pa nga sa kanya, tignan mo, isa ka pa sa unang nag-promote before sa may teleserye siya. Tapos nung mas makilala ko sila, kasi po sa tagal ko na rin po na kumukuha ng mga ambassadors, hindi lang naman yung mahal nila yung produkto mo, nagpo-post sila, nararamdaman mo kasi yung pagmamahal at nagra-radiate po yun eh. Nakikita talaga ng consumers. Yun. Sa kalam naman po ako, gusto ko pamilya talaga yung aking mga endorsers. Ayun. Next question, Ms. Ray. Ano yung pointers or advice bilang Mother's Day po this coming weekend? Ano po yung pointers or advice mo kay Dennis as a girl dad? Kasi mahirap din pong role yun. Ay, ano bang advice ko? Naku, napakabait po nito na asawa at tatay eh. Kaya parang wala na akong ma-advise sa kanya. Pares ata kami may anak na sa college. Tama? Oo. Kaya mamaya may interview ako, ma'am. Ipapakita natin. So I think parang wala na akong extra words for him kasi makikita niyo kung sino talaga si Dennis Trillo mamaya sa aming interview. Okay, pero Miss iba po kasi mag-alaga yata ng baby girl. Wala po kasi akong baby girl. So, ano po ba siya? Mas challenging po ba? Ano ma'am dahil nga may boy and girl kami pareho. Actually, yung girl ko kanina kasama ko dahil nga bakasyon sa mga baby girl kasi at sa panahong ito, yung mga bata ngayon, hindi ko alam, napaka-emosyonal ng mga bagets ngayon, di ba? Parang dati, tayo, konting papaluin ng parents natin, takot na takot tayo. Ngayon, baliktad. Tayo ang takot sa ating mga anak. Parang dagdagan pa natin ang ating pasensya kasi hindi na tulad ng ating henerasyon na napakamabait natin at
masunurin ng mga anak. So, konting gabay at lagi natin pakinggan ang ating mga anak. Kasi hindi na sila nag-open up eh. Kailangan tanungin mo sila, anak, kumusta, ganito, ganyan. Pero medyo malayo-layo pa ang gagabayin niya dahil ilang taon na si Dylan? 3 years old. 3 years old na lang. 3 years. Yun. Thank you po, Marina. Thank you po, Miss Ray. So, punta na po kay Dennis. Yung, ano yung lessons na na-surprise ka, natutunan mo after becoming a father to Dylan? Kasi nga, yun nga, you're a girl dad. Well, siguro, malaking-malaki dahil katulad na sinabi mo, iba talaga mag-alaga, lalo na kapag babae, mas sensitive sila, mas maarte. Pero siguro ang pinaka natutunan ko habang inaalagaan itong aming bunso, dito talaga yung time na nakatutok kami kami ng asawa ko na palakihin talaga, nakatutok kami every step of the way. Dahil kumbaga yung mga pagkukulang namin dun sa mga nauna namin,